O, ito yung sunod. Nako, mga kababayan, pistong yaw. Ito yung sunod, mga kababayan ako. Ito pa, magagalit mga DDS dito. Mga kababayan, ito yung sunod natin pag-uusapan. Patungkol ito sa survey ng Okta Research. Sige, ito na. Mga kababayan, kung naalala ninyo, itong mga DDS, tuwang-tuwa sila na lumagapak daw ang ratings ni PBBM at nangunguna daw si Sara. Survey, bagong survey, July at August 2026. Okta Research Survey na kung saan mga kababayan nangunguna daw di umano. Mga kababayan, nangunguna daw di umano si Tulfo at si Lini Robredo. Nako, patay. Ito na ngayon sinabi ko sa inyo mga kababayan na kapag nabuksan itong BIR, kapag nabuksan itong kuha-kuha ng mga kasinungalingan ni Sara at mga peking mga peking ebidensya at mga peking resibo, talagang mag-alabinay itong si Sara. Naalala nyo si Binay noon, ikwento ko sa inyo sa mga hindi nakaalam. Noong panahong 2016, noong panahong 2016 mga kababayan, ay tumakbo itong si Binay, si Digong, si Tulfo, Maruhas. Yun pa nga yung time na sabi ni Digong, ano man yung pinagbibit-bit po kapakadaming dokumento? Akin na yung pirmahan ko yan matapos yung problema mo. Nalala nyo yun mga kababayan? Yung naidiba-debate sila na pabalik-balik si Maruhas doon sa CR, sabi ni Digong, ito si Mar, kanina ko pa ito napansin pabalik-balik sa CR, ihi ng ihi. Ginervyos man yan. Nakanood nyo yan mga kababayan? Di ba tumakbo si Grispo, si Binay, si Digong, si Maruhas? Sabi ni Binay, ito kasi Mr. Duterte, dala kong dokumento kay palagi man ako pinagbintangan na may ninakaw daw ako, overpriced daw yung Makati City Hall, may hasinda daw ako doon sa Batangas na may babuyan de aircon, bet ko dokumento. Sabi ni Digong, ito si Mayor Binay, akin na yun, hingi ball pwede permahan nga matapos yung problema mo. Ayan si Maruhas, kanina ko pa napansin pabalik-balik sa CR, nervyos man yan. Hindi ahak. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, si Binay nangunguna sa survey at the time. Noong 2016 presidential candidates or presidential nominee, hindi naman siya nominee, candidates, si Binay po talaga ang nangunguna sa survey nung time na yon. Ngunit mga kababayan, sa kasawiang palad, noong inilabas, kasi ang spokesperson ni Binay at the time ay si Junvic Rimulya. Naalala ninyo? Spokesperson ni Binay nung panahon na yon ay si Junvic Rimulya. Ngayon, mga kababayan, inilabas ni Junvic ang baho ni Binay, tumalikod siya. Tumalikod si Junvic, lumipat sa kampo ni Digong. Umalis kay Binay, kaya bumagsak si Binay. Yan ang totoo Nung dating ratings ni Binay na 45, naging 35. Dahil lumabas itong overpriced Makati City Hall, yung 45 ratings niya bilang presidential candidates, naging 35. Bumagsak. Mga kababayan, bumagsak. Ngayon, lumabas pa itong kanyang hacienda sa Batangas. Traidor talaga si John Wick. Noon pa yan. Bumagsak nung lumabas itong overpriced Makati building, yung 45% na ratings ni Binay sa survey, sa SWS survey, naging 35 dahil lumabas itong overpriced Makati building. Sinundan, inilabas ni Coco Pimentel, ni Cayetano, itong malahasyendang pagmamayari ni Binay na may golf course, may mansyon, may resort, may babuyang de aircon, may mga magagandang maala Europe Gardens. So, yung 35, from 45 to 35, nagiging
25. Nagiging 25. So ngayon mga kababayan, ang pumalit sa ratings niya ay si Grispo. Naalala ninyo presidential candidates at si Binay ang pinakaunang nagdeklarang tatakbong presidente. So ngayon mga kababayan, noong bumagsak si Binay from 45, 35 to 25, pumalit si Grispo. Kasi si Grispo nadala ang kanyang popularidad ng kanyang tatay na si Fernando Po dahil ang sabi, si Fernando Po dinaya daw ni Gloria kaya inatake, pumutok ang ugat sa liig, namatay. So ngayon kay Grispo, lumipat ang tiwala ng tao. Nako mga kababayan, imbes na si Grispo na nanguna, wala pa na si Digong, hindi man kilala yan si Digong, nakilala lang yan nung iprinumot ni Corina na ang sabi, dapat si Digong ang gagawing kamay na bakal, sana maging presidente kay matapang daw, sabi ni Corina. Ngayon, mga kababayan, kasi pinakain ni Digong ng papel ng cheque ba yung sekretary ba niya yung sa City Hall, pinalunok niya yung papel kasi pinakain ni Digong. Doon siya nag-umpisang sumikat Diyan sa pinakain niyang papel yung kanyang sekretary ba yun? O basta trabahante ng City Hall. So, yung pagkabagsak ni Binay, lumipat kay Grispo. Dahil ang sabi ng tao, si Grispo ang ating iboto para makakuha naman ng hustisya si Fernando Po dahil dinaya nga ni Gloria. Si Fernando Po ang panalo sa sobrang gigil, pumutok yung ugat sa batok, patay. So ngayon mga kababayan, imbis na kay Grispo mapunta, merong nilabas na issue kay Grispo. Anong nilabas? Yung kanyang dual citizenship. Yun yung kanyang dual citizenship. Yung pagiging Amerikana plus Amerikano. Doon natin nalalaman na itong si Grispo ay ampon lang pala ni Fernando Po kasi ang totoong magulang ni Grispo ay taga Leyte. Taga Samar ba yun? Taga Leyte. Doon natin nalaman na ampon lang pala itong si Grispo ni Fernando Po. Ang totoong anak pala ay itong si Labi Po. So ngayon mga kababayan, nasira ang record ni Grispo, ang taong bayan nawala ng gana, hindi si Grispo ang iboto natin kasi tuta ng Amerika ito. Hindi po pwedeng ganyan kasi Amerikana pala ito. So bumagsak ang ratings ni Grispo. Lumipat kay Digong. Ano ang sabi ni Digong? Nung umpisang pangampanya, kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga, kriminalidad, my God, I hate drugs. Tapos lumabas na yung mga kanyang advertisement na wag mong subukan, masira ang buhay mo. Doon nag-click, nag-boom si Digong. Kasi instead kay Maruhas, si Maruhas dapat ang piliin. Inilabas kasi ng mga trolls ni Maruhas itong pipipip, PPF, ganyan. Naalala nyo na naging traffic enforcer si Maruhas? Na traffic enforcer si Maruhas, sabi niya, pipipip, stop, pipipip. Ganoon, hindi nanalo si Maruhas. Pipipip, nawala. Tapos sabi pa ni Digong, yan si Maruhas. Sa mga hindi nakakaalam kay Maruhas, hindi talaga sa warto nag-aral yan. Pumunta lang yan doon, nag-basketball para sabihin sa warton. Siniraan ni Digong si Rojas, hindi daw sa warton. Mr. Palengke yan si Rojas Tapos naging traffic enforcer. Doon nangyari, mga kababayan, siniraan ni Digong, hindi sa warton yan. Tapos sabi ni Maruhas, alam nyo, ang totoong maraming droga sa Davao, libre droga doon. Sabi naman ni Digong, libre droga, pinagpapatay ko nga. Kaya nga sabi ko, I don't care about the human rights because I care about the human lives. Ang daming nabudol nung panahon na yon. Tapos siniraan pa ni Digong yung payulanda-yulanda, marot-keme, nauna daw si Digong dito. Apakasinungaling talaga ni Digong, no? Paano ka mauna sa Yolanda? Taga Davao kang nauna doon si Romualdez. Kasi taga doon siya. Siya mismo, lupa niya yon. Sasabihin mo, nauna ka doon. Yan ang pakalat ni Digong. Nauna ako doon sa Yolanda. Paano ka mauna? Mas nauna si Romualdez doon at yung kapatid niya. Kasi taga doon, pagbaba mo, ang bahay nila, andun agad yung Yolanda na bagyo. Ba?
Yun mga kababayan. Mahilig kasi si Digong noon manira, tapos baliktad yung kwento, ititwist. Oh, kaya nanalo si Digong. Kaya ang mangyari ngayon mga kababayan ni Sara Duterte, mapareho kay Bina yan. Lagapak ang bagsak niyan. Ha? Labagsak sa lupa. Hiwa ang uso. Ay, si Argo Bingot pala yun. Oh, so ito na mga kababayan. Pakinggan natin ang balita. Oh. Naga City Mayor Leni Robredo and Senator Raffy Tulfo emerged ahead in Okta Research's latest survey on hypothetical presidential and vice presidential tandems for the 2028 elections. According to the survey, Robredo and Tulfo garnered 44% support, ahead of the 40% received by Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos. Meanwhile, 16% of respondents remain undecided. So, narinig nyo, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mag-alabina yan si Sara. Niwala kayo. Lumabas na ang resibo. Hindi pa lumabas yung COA, ha? Tandaan ninyo, mga kababayan. Pinayagan na ni PBBM na buksan ng BIR ang mga bank record, AMLAC at tax record ni Sara. Pumayag na si BBM. Alam ko ipapahuli yan eh. So eto mga kababayan, sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential tandem, no? Source Okta Research. Kailan ito? Mga kababayan, from July to August. So Leni Robredo and Raffy Tulfo 44%. Tandaan niyo na, hindi pa nagdeklara si Tulfo. Hindi pa nagdeklara si Mama Leni. 44% na ang tandem nila. Sara Duterte at Amy Marcos, 40% lang. So sabi ko nga sa inyo, bumabagsak na si Sara ng 4%. Mawawala talaga, paunti-unti yan, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng mga example na talagang si Sara hindi mananalo yan. Una, kung talagang si Sara ay malakas pa. Kaspa sa Bisaya, dandrap Balakubak sa Tagalog. Malakas pa talaga si Sara. Di sana noong 2025 election, bit-bit niya ang mga senador niyang tinawag niyang Duterte O10, nanalo sana lahat. Kung malakas. Kung meron pa siyang 32 minions, millions pala, hindi minions, kasi minions, yun yung mga bumutong tanga Kung ang 32 million ni Sara ay totoo at buhay pa, yung Duterte niya noong 2025 midterm election, di sana pasok lahat. Bakit ang napasok si Bungo lang at si Bato? Asaan yung 8? Duterte nga ni. Di ba? Duterte nga ni. Mga kababayan. So, paano mo matatawag na Duterte kung dalawa lang ang napasok? Mga kababayan, Raffy Tulfo po, mga kababayan, Raffy Tulfo and Leni Robredo. Hindi po Erwin Tulfo, ha. So, mga kababayan, wala na talaga. Kasi doon pa lang 2025 election, wala nang pag-asa si Sara. Kung ang dala niyang Duterte, kung gusto niya talaga totoong malakas, pasok sana lahat yung 10. Dalawa lang nakarga, si Bungo, si Bato. Adopted senador nila si Marcoleta na nanalo doon kay Diskaya. Napasok. Hindi naman kahilera yun Kasi independent man yun si Marcoleta. Inadapt lang ni Sara, binigyan lang ng burger. So ngayon, mga kababayan, hindi siya nanalo doon sa pagkasenador noong 2025. Duterte daw. Sigaw-sigaw pa sila. Duterte. Tapos dalawa lang napasok. So sa madaling salita, wala nang amor si Sara. Bagsak na talaga. Wala na yung sinasabi ng 32 minions. Wala na yun. Si Ralph na lang nandyan, yung isang minions. So ngayon, mga kababayan, pangalawa, kung talagang malakas pa ang mga Duterte, bakit nung nagpapirma sila sa sinasabing, Tay, dyan ka na lang. Ay, hindi pala. Tay, kami naman. Naalala nyo yung pinangunahan ni Robin at nung vlogger na babaeng hindi naliligo? Si Joey ba yun?
may kasamang bakla na gawa ang ilong, yung nagpakalat ng fake news na ni-raid daw ang bahay ni Digong. Si Paulo Lino ba yon at si Joey, sa pangunguna ni Robin, may pabit-bit-bit pang maleta. Asaan yung 32 million? Asaan yung 32 million ni Sara na yun nga ang papirma sa tatay nilang karton na pauwiin kasi matanda na hindi nga umabot na 1 million. Pero inyo, inikot nila yon Luzon, Visayas at Mindanao. Take note. Yung sinabing, Tay, dyan ka na lang. Mga kababayan, Tay, dyan ka na lang. So nagkatotoo nga. Tay, dyan ka na lang mabulok. Ayun, tinubuan na nga ng kurikong, hindi na makalaya-laya. So, yun pa lang, binigyan ko na kayo dalawang example Kung malakas si Sara, yung Duterte senador, 2 lang napasok, edi dapat 10. Kung malakas. So, 2 lang, ibig sabihin, wala na. Wala nang amor, kulilat na, wala nang niwala. Pangalawa, kung talagang maraming supporter si Sara, yung papirma-pirma sa tatay niya na pauwiin kasi matanda na doon sa dahig, hindi umabot milyon, 300,000 lang yata yun. May pabit-bit-bit pang maleta si Robin, kapagod-pagod lang, kainit-init. Walang effect. Kasi 300 lang yung pumirma, walang effect talaga, mga kababayan. 300 lang ang pumirma, walang effect. 2 na. Pangatlo. Ito na yung pangatlo, excited ito. Una, kaya basihan nating mahina si Sara, sa Duterte niyang senador, 2 lang napasok, so failed, bagsak, wala nang amor. Pangalawa, yung papirma-pirma nung tatay niya para makauwi, hindi umabot 1 milyon. Saan yung 32 millions? Wala, kasi hindi umabot ng 1 milyon yung pirma. Pangatlo, na palatandaan na mahina si Sara. Pangatlo na palatandaan kung bakit siya mahina. Ang aga niyang nagdeklara. Kasi bakit? 2 purpose niyan. Nagdeklara ng maaga kasi ramdam niya na nagkalasa na. Take note yung mga retired military na nakasuporta sa tatay niya, nag-alisan. Sa tatay niya, oo, pero pagdating kay Sara, hindi. Totoo yan, mga kababayan, totoo yan. Kaya si Sara maagang nagdeklara na tatakbong presidente para hindi aalis itong mga retired politician, retired military, retired mga general PNP. At yung mga negosyante na ang akala niya ay susuporta pa sa kanya. Walang ganun, mga kababayan. Walang ganun na pangyayari. Kung sa kwento nga ni Nino Barsaga, yung 2 general na supporter talaga ni Digong, supporter talaga ni Digong, mga kababayan, ang sabi, oo, sa tatay, suporta kami. Pero sa mga anak, wala na kami dyan. Walang magandang nagawa. Naalala nyo sa vlog ni Nino, hindi natin pangalanan kung sino yung 2 general na yon. Pero pangalanan na lang natin. Kaibigan ko naman yung general na yun sige, Jen, diyan ka na lang. So, 2 general, malaking general yan sa panahon ni Digong. Ayaw kay Sara. Pangatlo, ayaw din ng mga military. Ilang beses si Digong nanawagan, kayong mga military, PNP personnel, papayag ba kayo na meron kayong presidenteng adik? Kasi ang sabi revolusyon, ang sabi kudita. Ni minsan nakinig ba ang military sa panawagan ni Digong at ni Sara? Wala. Bakit? Kasi mismo ang military binodol ni Sara sa halagang 15 million sa confidential fund ng DepEd. Ultimo military ayaw sa kanya. Secretary of Defense ayaw sa kanya. Ultimo ang PCG, ang PCG or Philippine Coast Guard ayaw sa kanya. Mga kababayan, ayaw kay Sara. PNP, military, Navy, Coast Guard, wala ng amor kay Sara yan. Ilang beses sila magtangka ng kudita. Ilang beses inamin ni Romeo Bronner na kinausap siya. Ilang beses inamin ni Nartates na kinausap siya. Ayaw nila. Kaya sabi nga ni Nartates, kinausap ako na magkudita para pabagsakin si Marcos. Ayaw ng ibang military. Ayaw ko rin.
ng mga PNP generals. Sabi din ni Brunner, inamin ko na meron talagang nakiusap na mga retired. Ayaw nga na mga active personnel. Ayaw nila. Kita nyo? So sa madaling salita, kayong mga DDS, huwag kayong mag-expect na si Sara may magtiwala pa dyan. Wala na talaga. Biruin nyo, hindi pa nagdeklara si Leni Robredo at Raffy Tulfo, may 44% na yung tandem nila. Si Sara at si Amy, araw-araw na mabuka ang bunganga, haba na yung baba, kaka-social media, 40% na, bumagsak na ng 4%. Kung naalala ninyo, 45 yan si Sara. Bumagsak na siya ng 4%. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Kaya sa mga nagtatanong at mga nagsasabing, meron pa ba talaga? Wala na. Wala na mga kababayan. Kaya yung mga DDS na nag-comment dyan sa ating comment section, isa lang masasabi ko sa inyo. Ayaw ko maghamon. Naghamon na nga ako. Eto sa mga DDS, maniwala kayo sa akin kaysa sa maniwala kayo sa mga nararamdaman ninyo. Bakit? Kita nyo, naghamon ako, magigilit ako ng leeg kung makauwi si Digong. May nauwi ba? Hindi pa kayo nananalo sa akin, mga DDS. Tandaan ninyo, hanggat hindi nakauwi si Digong, ako ang panalo, bobo kayo sa paningin ko. Tandaan nyo yan mga DDS. Bobo kayo hanggat walang Digong na makauwi. Ilang beses ako naghamon. Magigilit ako ng leeg kung makauwi si Digong ng buhay. Sa katapusan ng 2025, may nauwi ba? Wala. Nga. Uuwi man si Digong ng Pilipinas, abo. Kaya hanggat walang Digong makauwi, mananatili akong panalo at manatili kayong bobo. Tandaan nyo yan. Layo-layo. Ralph, ang usapan natin kanina, Sara Digong, ngayon napunta ka naman sa flood control. Putang ina, flood control. Hanap ka ng flood control, pumunta ka ng Davao. Sa Maynila, babaha lang pag may bagyo. Sa Davao, bahit walang bagyo, bumabaha. Tandaan mo yan. So yun mga kababayan, no? Klarong-klaro, no? Masakit ako magsalita. Totoo yan, mga DDS. Hanggat hindi makauwi si Digong ng buhay, mananatili kayong bobo sa akin.